Ikinulong sa kanyang silid at hindi pinakain sa loob ng 3 araw. Yan pong sinapit ng OFW sa kamay ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. August 11, nang dumating sa Saudi Arabia ang 27 anyos na si Leonor Falces na taga Iloilo City para magtrabaho bilang domestic helper. Pero kalbaryo ang naging pangingibang bansa ni Leonor. Sa unang araw sa trabaho, pinaglinis siya ng bahay sa loob ng 22 oras. Sa ikalawang araw, nagtrabaho siya ng 19 oras. Pag-ihi at pag-inom lang umano ng tubig ang kanyang pahinga. Sa pangatlong araw, nakiusap umano si Leonor sa kanyang among Arabian National na bigyan siya ng kahit 30 minutong pahinga. Ngunit nagalit ang amo at ikinulong siya sa kanyang silid at hindi pinakain sa loob ng 3 araw. Nagkadto sa gwa para mantani sa amon bala nga future man sa amon nga pamilya. Igaling amon ang naguma niya sir. Siyempre sa akon bilang bana sir kalain man sir. Nga amon na naguma ni Mrs. Habang nasa kanyang silid, nakapag-send pa si Leonor ng voice message sa kanyang asawa. Nakiusap si Leonor sa kanyang amo na ibalik na lang siya sa kanyang agency. Pinasakay umano si Leonor ng kanyang amo sa isang sasakyan patungong Jeddah. Nang makitang Pilipino rin ang driver, nagmakaawa si Leonor na ihatid siya sa tanggapan ng kanilang agency. Natruma na si Mrs. ko nagtawag sa akon nga hindi na sa mag-take pa sa iban nga employer sa nga gusto yun agad magbalik sa diri sa pungsod sang Pilipinas. Nakarating na sa OWA Region 6 ang nangyari kay Leonor. Pinoproseso na ang pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Abot na siya diri without cost sa husband o kay Leonor man. Kansilahon na inatanan. Ang visa, ang working visa niya, ang kontrata with her employer, kansilahon ina bago siya maisyuan sang exit. So once magwa na ang exit, booking na lang na sang ticket. Pinuntahan ng news team ang tanggapan ng agency ni Leonor pero hindi na nagpaunlak ng interview ang mga personnel. Ngunit ayon sa nakausap ng news team, nakikipag-ugnayan na sa otoridad ang kanilang central office. Ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang mag-asawang senior citizen at kanilang 4 na taong gulang na apo sa Indang, Cavite. Arestado ang 2 suspect na kakilala umano ng mga biktima. Saksi, si Oscar Oida. Mag-aalas 11 ng gabi nitong Martes nang pasukin ng 2 lalaki ang kubo ng mag-asawang senior citizen sa Barangay Daini 1, Indang, Cavite. Kasunod dito, umaliaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Natagpuan na lamang magkakasama sa nipahat ang 63 anyos na lalaki, ang 62 anyos niyang asawa at ang kanilang 4 na taong gulang na apo. Lahat sila may tama ng bala na hindi lamang iisang beses. Ang ating pong male victim, nagsustain po siya ng 5 gunshot wounds. Yung ating pong female victim is 3 gunshot wounds and yung ating pong 4-year-old na victim, 2 gunshot wounds po. Agad naman nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto sa 25 anyos na suspect. Kusa namang sumuko ang kanyang kasama. Base sa inisyal na pagsisiyasat, kakilala ng lolong biktima ang mga suspect na kagaya niya, mga magsasaka rin. Magkakilala sila actually, sir. They have an initial heated argument a month ago. Kapwa na sa custodial facility ng pulisya ang mga suspect na sasampahan ng 3 counts of murder. Sinubukan namin kunin ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi na silang magsalita. Pag nakamit na lang po sa korte na lang po kasi okay. Desidido ang mga kaanak ng mga biktima na ituloy ang kaso laban sa mga suspect. Buo na po talaga, sir. Wala po talaga sa amin ang pera. Kahit ilang milyon po ang itutumbas, hindi po namin tatanggapin. Habang buhay po talaga sila makukulong. Ako si Oscar Oidang inyong saksi. Iminukahi ni DILG Secretary John Vic Remulla na payagan ng PNP na mag-inspeksyon sa mga bahay ng mga may-ari ng baril. Kasunod po yan ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan kung saan nakuha ng mga menor de edad ang mga armas na inisyo po ng gobyerno sa kanilang mga kaanak. Saksi, si Marie Zumali. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa magkaibang eskwelahan ang gumimbal sa publiko kamakailan. Humantong kasi ang mga ito sa pagkasawi ng 3 estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban at 2 naman kabilang ang suspect sa Ateneo de Zamboanga University. Puro mga menor de edad ang 3 suspect at lahat gumamit ng mga baril na inisyo ng gobyerno sa mga kaanak nilang government law enforcer pa.
Kaya sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa proposed 332.5 billion peso budget ng DILG para sa 2027, inusisa ang kalihim ng DILG tungkol sa halos magkasunod lang na insidenteng ito ng karahasan. Paano kayo nagko-coordinate ng investigation at pag-prevent ng future school violence incidents targeting children? The Department of Education and the DILG are entering into a memorandum circular to allow barangay tanods inside the school buildings. So they will be part of the security augmentation force to inspect the bags before they enter. Outside of that, the PNP is regularly scheduled in the ingress and egress of students during school time. They are required to be there. Tinanong din si Secretary Remulla kung ano ba ang patakaran pagdating sa mga government-issued firearms. Ano ba ang protocol sa handling at ano ang mga nilabag patungkol sa handling ng issued firearms? It is stated in the protocol that they are responsible at all times for their guns. And they are supposed to put it in safekeeping under lock and key if not in their possession. Pero dahil hindi raw ito nasusunod sa lahat ng pagkakataon, lalo't mayroong 800,000 uniformed personnel sa bansa, paano kala ni Remulla? The IRR has to be amended that all lawfully issued firearms are to be the PNP will be granted access to all homes of lawfully issued firearms to inspect their procedures in safekeeping. Tanggap ni DILG Secretary Remulla na posibleng tutulan o ikadismaya ito ng ilang gun owners, lalo't pwede raw itong mapagkamalang impeachment of rights. Pero paalala ni Secretary Remulla, ang pribilehiyo raw na magkaroon ng baril o armas ay hindi nakasaad sa ating konstitusyon. Nanawagan din siya sa Kongreso na pag-aralan ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa para rito. But those who own the guns are reckless imprudence resulting in homicide. There should be a greater penalty for the owners of the guns that are used for illegal purposes. Ikinabahala rin ng ilang mambabatas ang tila lumalalang impluwensya sa mga kabataan na nakikitang karahasan sa internet. The PNP sa anti-Cybercrime group said that they had handled 74 cases linked to nihilistic violent extremism. At they rescued 42 minors in connection with these cases. Nagbago po ba ang strategy ng DILG at PNP? Ginagawa naman daw ng PNP ang lahat ng maaaring pagbabantay, pero What happens in their homes that influence them is beyond our control. hinihimok niya ang pamahalaan na gawa ng paraan ang pagpigil o pagkansela sa mga nihilistic sites na ito. It is not censorship, but rather it is a filtering out of dangerous sites so that children will not get influenced. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Gusto ni Senate President Win Gatchalian na humarap sa Senate Impeachment Court si Colonel Raymond Dante Lachica. Si Lachica po ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group at ang pinagbigyan umano ng confidential funds ng OVP. Tingnan natin kung kailangan i-compel ng court na papuntahin siya dito. If you follow the money trail at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. Importante yung kanyang testimony. Ang prosekusyon, hindi raw nakikitang kailangang iharap sila Chica sa trial. Hindi raw nila kailangan pa ng dagdag na testimonya mula kanino man. Tinalagan din nila ang patutsada kahapon ni Vice President Sara Duterte na wala umano ni isang hiblak ng ebidensya laban sa kanya. Ayon sa prosekusyon, ang mga testigo at dokumentong iniharap sa Senate Impeachment Court ay nagtuturo sa umano'y papel ni Duterte sa pag-uutos at pamamahala sa maling paggamit ng confidential funds. Bistado ang isang lalaki na nagtago ng spy camera sa comfort room para makapamboso umano sa mga katrabaho niyang babae sa Maynila. Saksi, si Jomer Apresto. Imbis na pang selfie o pang vlog ng sarili, spy camera pala ang inilalagay ng lalaking yan sa CR ng tinutuluyang staff house sa Malate, Maynila. Para umano yan makapamboso sa mga katrabaho niyang babae. Ayon sa admin ng staff house, saktong naliligo ang isang katrabaho nilang babae nang mapansin ng isang hugis ballpen na nakaipit sa gilid ng inidoro. At nang buksan nila sa computer ang laman ng memory card ng camera,
Dito na nakita ang recorded video ng dalawang babaeng katrabaho nila habang naliligo. Naiwan din ang video ng suspect habang sineset-up ang kamera. Sa pagkakilala ko po sa kanya, pagkakilala namin sa kanya, mabait po siya. Kaya hindi po namin siya nakitaan na parang may red flag na parang gagawin sa amin yun. Bali, mag-8 months lang po siya sa amin. Yung totoo po talaga, yung trauma nila, yung stress. Kasi sa sarili nila nakita nila yung sarili nila. Hindi nila talaga isipin na may magbibideo, may gagawa sa kanila na. Agad nilang isinumbong sa mga otoridad ang suspect na agad ding nahuli ng pulisya. Ayon sa barangay, may posibilidad na dati pa itong ginagawa ng suspect pero ngayon lang nahuli dahil sa mga katrabaho. Malamang ko na matagal niya nang ginagamit yun, nakakabit doon sa CR na yun. Iniimbestigahan ng pulisya kung posibleng ibinenta ba ng suspect online ang mga nakuha ng video. Pang personal niya lang pong consumption, yun po ang pagkakasabi. Hawak na ng Malate Police Station ng suspect na na-inquest na kahapon. Sinampahan po natin siya ng paglabag po sa RA 995 o yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Sa korte na lang po. Ako si Jomer Apresto ang inyong saksi.